Magandang umaga po. Ito yung rating sheet natin na gagamitin sa teachers 1 to 3. Yung sa unang video natin, yung 8 indicators na yun pala ang indicators na kailangan ma-perform sa teachers 1 to 3. So, mula sa Performance Management and Evaluation System or PEMES, ito na yung gagamitin natin na rating sheet. So, diretso na tayo sa mga indicators. So, nandito yung 8 indicators natin. So, yung rating natin is mula 3, 4, 5, 6, 7, and NO. NO yung not observed. So, alam nyo naman po paano makuha ang 7, 6, 5, 4, at 3, no? Sa ano? Yung sa RPMS cycle na rollout ninyo sa eskwelahan or sa district. Kasi makikita ito kung paano makuha ang 7 sa classroom observation tool or yung tinatawag natin na rubrics po. So, na-discuss naman po yan. So, yung apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas, ano lang, slide lang na ano yun. Yung within, kung ano yung topic ninyo, kailangan din ninyo na mapaliwanag ng masyado sa mga bata na talagang maintindihan nila kung ano yung topic ninyo. May mga examples kayo, ganon. Yung across curriculum teaching areas, yung iba, puwede naman po sa ibang grade level na ano, as long as the same yung subject or the same yung yes, the same subject at saka the same topic po sa ibang grade level or puwede naman po sa ano, sa yung sabihin natin na magkapareho po ang subject matter natin. Ma so basta maipaliwanag ng maayos sa within at saka across, hindi lang yung sa across magbigay lang ng example tapos wala na. Kailangan well explained pa din paano paano nag paano niyo ginawa ito noon sa ano niyo sa ibang subject or sa ibang grade level, yung the same topic na yan. So, yung sa ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Ito yung hindi lang gumagamit ng laptop, printer, projector, TV screen, yung mga printed materials. Kasali yun sa ano, yun lang, kasali yun sa ICT pero hindi yun sapat kung yun lang po ang gagawin ninyo. Mas maigi din sa iba kung ano, kung yung topic ninyo is pwede naman siya i-adapt yung hands-on skills ng mga bata or pwede ninyo sila ipa-hands-on sa ano ninyo, sa laptop, mas maganda yon. Pero depende yon sa topic ninyo, baka hindi rin applicable yung sila mismo mag-operate sa ano, sa laptop. Yung ano din, yung mga sa lesson ninyo, para mataas ang rating ng ICT, kailangan nyo din i-ano yung mga TTO yung ano, kung hindi yung, ano ba yung tawag, yung pag para hindi, sorry, para maiwasan ba ang ano, yung copyrighted. Kailangan nyo i-mention ang author ng topic na inadapt ninyo. Kung ano yung link. Halimbawa, nag-adapt kayo ng isang link mula social media or sa YouTube or sa Facebook ba kaya or sa libro or sa mga ADM. May mga ano yan, may mga link. Kailangan nyo din i-mention yung pangalan ng may-ari ng link na yan para hindi tayo mag-copyrighted. So, kasali din yan sa ICT po. So, yung dito naman sa use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Yung sa lesson ninyo, kailangan iba-iba ang strategies na gamitin ninyo na talagang ma-enhance yung literacy ng mga bata. Yung literacy nila, yung sa pagbasa, pagsulat, dapat may mga ano dyan, dapat kabilang yan sa lesson plan ninyo na ma-enhance ang kanilang literacy sa reading at saka sa pagsusulat. Yung sa sa ibang subject mahirap ipasok yung numeracy skills.
Pero pwede naman po yung mga slight lang na skills na, na may pagbibilang, yung magamit nila ang mathematical operations, yung MDAS, kahit ano lang, at least as long as alam nila, ma-review or ma-recall nila kung paano maggawa ng addition, subtraction, multiplication, addition, ganon, mga percentage, ba kaya as long as may numeracy skills yan sa ibang ano, walang problema kung sa ano, sa mathematics o yung sa mga topics na related ang numeracy. Hindi mahirap ipasok ang numeracy skills. Ang sinasabi ko po, yung sa ibang topic na talagang mahirap ang ano, ipasok ang numeracy skills. Pero yun na nga, maggawa kayo ng ibang strategy na maipasok ninyo na may numeracy din sa inyong lesson. So, yung sa use effective verbal and non-verbal classroom communication strategies, ay yung mga instruction natin sa lesson, madalas ay verbal, yung talagang binabanggit natin kung ano yung instruction natin. At meron din naman mga non-verbal, yung ano, yung mga sign language na pag nag-sign ka, yung ganong sign na pinakita mo sa mga bata, alam na nila kung ano ang ibig mong sabihin, alam na nila kung anong gawin nila. So, dapat guided sila. Kasi para para naman po yung para sila mag-participate at saka yung engagement nila ay hindi parang napuwersa sila na makipag-engage. Kailangan yung kagustuhan nila na mag-participate talaga para maintindihan nila ang lesson. So, yung sa maintained supportive learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate in continued learning. So, kailangan din na ma-maintain natin ito. So, kailangan ninyong gamitan ng ibang strategies kung nakita ninyo yung mga bata na parang ano, hindi masyadong nag-participate. Kailangan may strategy kayo dyan kung paano ninyo siya ma-inspire para mag-participate. Kasi minsan, pag group activities, hindi lahat ang nagpe-perform, nakikinig lang iba na ang ginagawa. So, kailangan bigyang pansin yan ang mga batang na hindi nag-participate. In a way, in a good manner naman po ang pag ano sa kanila. So, kailangan po ah, iba-ibang strategy ang ano ninyo gamitin para ma-inspire yung mga bata, no? So, yung sa applied, a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learners to work productively by assuming responsibility for their own learning. So, ito, kailangan yung mga bata, sila mismo ang ano, sila mismo ang may kagustuhan na talagang mag-learn sila to work productively by assuming responsibility for their own learning. Sila mismo, alam nila kung ito ang gawin nila o alam nila ba na talaga bang kung yan ang gawin nila ay may matutunan ba sila? O kung gawin nila yung ibang bagay na malamang wala silang maintindihan, dapat aware sila. Aware sila sa dapat nilang gawin para ba alam nila kung ano talaga ang objectives ng lesson. So, yan. Sa 7, design, adapt, and implement teaching strategies that are responsive to learners with disabilities, giftedness, and talent. So, kailangan mag-adapt or mag-implement ng teaching strategies kasi may iba-ibang learners po sa isang classroom. Dapat identified ninyo kung sino dyan ang may disabilities, sino sa kanila ang giftedness, at yung may talents. So, pag ganito kasi sa lahat ng classrooms, talagang may mga batang ganito. Hindi lahat. Kaya nga tinatawag natin multilingual, ano yung tinatawag natin na um,
ah, hindi parehas ang level, sorry. Hindi lahat ng mga bata ay parehas po ang level of understanding nila. So kailangan gagamit kayo dito ng strategy, yung siguro yung ano, yung gamitin ninyo yung lesson ninyo na may ma-address po yung individual differences, yung ano, iba-ibang level ng level ng subject na ibibigay ninyo. Kung yung mga bata na may disabilities, siguro bigyan nyo ng topic na yun lang din kaya nila. Yung sa giftedness naman at saka and talents, wag naman bigyan ng kung ano yung binigay ninyo sa with disabilities. Iba naman ang ibigay sa kanila yung medyo may ano, medyo may challenge para sa kanila kasi ma-feel boring din sila pag bigyan natin ng ano, masyadong madali lang sa kanila na activity. So, kailangan yung may challenge para sa kanila na, na suit din sa level of understanding ng mga bata na ganyan. So, yan sa number 8, planned and delivered teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners. Yung mga nasa geographic isolation, chronic illness, displacement due to armed conflict. So, yung sa topic ninyo, kailan iwasan din natin minsan yung mga topic na medyo hurting sa part ng mga bata. Lalo na yung may nakaranas ng isolation, nakaranas ng chronic illness, tapos yung topic natin, hindi natin masyadong na paliwanag, mamaya ay iba ang isipin ng mga bata. O yung sa displacement due to armed conflict, baka may mga bata na um, nakaranas ng ganito, tapos yung ano natin, mga examples natin, medyo hurting sa part nila. So, kailangan maingat tayo dyan sa ano. O yung mga bata na ano, yung sa urban resettlement or disasters, galing sa disasters pala yung mga bata. Naka-experience sila ng disaster. O yung child abuse and child labor. Yan. Dapat maingat din tayo. Baka mamaya ma-misunderstood ng mga bata at masaktan ba sila sa mga sinasabi natin kasi sila mismo naranasan nila kasi. So, dapat identify din natin kung sino-sino ang mga bata na yan para ano din po, guided din po tayo sa kanila. Or minsan po, pwede rin naman ano, basta maayos ang pagpaliwanag kung alam natin na may mga bata na naka-experience ng ganito. Pwede rin po na ano, i-tackle natin in a way na parang nagbigay tayo ng payo or guidance sa mga victims ng mga ganitong circumstances. So, yun po, dapat maingat po talaga sa mga sinasabi. So, hindi pwede yung ano tayo, yung medyo sobrang ano ba, yung minsan kasi mayroon ano, yung words ng teachers ay nakakasakit din sa feelings ng mga bata. So, maingat tayo dyan. Ano yun lang natin, yung kailangan may ano sila, ma-feel nila ang kanilang belongingness na talagang nag-care tayo sa kanila. May binigyan natin sila ng pansin, bigyan natin sila ng pag-unawa, bigyan natin sila ng protection at iba pa. So, yan po ang indicators natin sa fourth quarter na CO. So, yun na po. Kung gusto niyo isang CO lang, so itong 1 up to 8 na indicators, ito po ang dapat makita sa CO ninyo po. So, dyan, nag-sign dyan ang ano natin, sino yung observer, yung school head, yung principal, or yung head teachers, or master teacher ba kaya. Then dito, over signature din, printed name over the signature of the teacher din, yung kung sino yung teacher nag-demo. So, ito yung school year 2024, 2025, proficient teacher and the rating sheet natin. Maraming salamat po. Sana
kahit konti lang binanggit ko sa mga indicators na yan kasi yun na nga po, na-discuss na ito sa inyong rollout sa RTMS. Di bale, binanggit ko lang kung madalian lang po, parang review lang. So, ganun. So, good luck at maraming salamat po.